Mamshi! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video po natin is i-share ko naman sa inyo yung mga ginagawa ko kay Baby Calix. Say hello mga Mamshi! I'm 25 days old today. Bali, malapit na po siya mag 1 month mga Mamshi. Tuwing katapusan yung 1 month niya kasi yung birthday niya po is January 31. So, ngayon, February 25 na ngayon. And sa 28, mag-1 month na ikaw po. So, isi-share ko naman sa inyo mga Mamshi ngayon yung mga ginagawa kong way para hindi maging iyakin si newborn. Dahil napapansin ng mga ibang mga Mamshi is ang bait-bait ni Baby Calix. And totoo po talaga yun. Mabait talaga si Baby and hindi talaga siya iyakin sa gabi. Wala. Bali, iiyak lang po talaga siya kapag gutom, antok, ganon, pag gustong magpatulog. So, ganon lang. And isi-share ko yan today sa inyo and bibigyan ko rin kayo ng mga tips para hindi maging iyakin si newborn nyo. And kung interesado po kayo doon, please keep on watching! Tips ko po mga Mamshi is dapat padidein po natin si baby, si newborn, every 2 to 3 hours. Hindi pwedeng lumagpas ng 3 hours yan. Kahit tulog si baby, dapat padidein pa din natin sila. Example, tulog sila ng straight ng 3 oras na mahigit. Tayo na po mismo yung kukuha sa kanila para padidein sila. So, si baby ko talaga is talagang every 2 hours or minsan wala pa yatang 2 hours. Nagigising na siya, umiiyak na siya, humihingi na siya ng dede. So, ayan o, ang takaw niya pong mag-milk. And mga Mamshi, ano rin, dapat pag pinapadede natin si baby, is dapat po huwag silang nakahiga. Hindi nakahiga, dapat palaging nakataas yung ulo nila. Parang ganito, o. Ayan. Bali, si baby mga Mamshi, hindi ko talaga siya pinapadede ng ng nakahiga. Yung nakalapag na higa, wag niyo pong gagawin yan sa baby nyo dahil delikado po yan yung nakahiga sila ng pinapadede nyo. At baka imbis na mapunta sa tiyan yung gatas, mapunta po sa baga. At saka babalik yung dinede nila. Pwedeng lumabas sa ilong yung gatas, saka sa bibig. So, delikado po yun sa bata. And may namamatay sa ganun mga Mamshi. Kasi dati may napanood akong balita na gano'n, na namatay yung baby dahil nga pinadede siya ng nakahiga tapos hindi pinaburp. So, papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano ko i-burp si baby. So, kakatapos niya lang dumede, di ba mga Mamshi? Tapos, papaburp ko siya. Opo, papaburp kita. Ayan. Ganito. Ayan. Tapos, igaganto mo siya dito. Ayan. Ayan. And then, igaganon-ganon ko siya sa likod. Huwag sa taas, Mamshi. Dapat sa baba lang. Dito sa bandang, sa likod ng tiyan. Ayan. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nagbe-burp. Pero minsan mga Mamshi, pag tulog sila is hindi talaga sila nakaka-burp. Pero kung gising naman ng ganito, makaka-burp yan sila. Mga 10 to 15 minutes mga Mamshi, magbe-burp na to si Calix. Opo, magbe-burp na yan si baby. Dali, burp. Burp na. Nabubuhat niya na rin yung ulo niya mga Mamshi, oh. Opo, burp na. Kasi mga Mamshi, pag hindi nyo po sila pinapa-burp after nilang dumede, pwedeng umano yung milk, pwedeng bumalik. Kaya diba minsan napapansin nyo si baby pag nakahiga, may lumalabas na milk sa kanyang bibig kasi po ibig sabihin po nun, hindi siya naka-burp. Or pwede rin siyang maging sa tiyan. So, sakit yung tiyan ni baby and kakabagin po siya kapag hindi nyo po siya pinapa-burp. Yun din po yung nagiging cause kung bakit iyak ng iyak si baby kapag hindi sila nakaka-burp. Kasi po, pag ganyan, pag hindi sila naka-burp mga Mamshi, hindi sila komportable, kaya iiyak sila ng iiyak. Bali, ginaganto ko si baby, mga 5 to 10 minutes, basta pag naka-burp na siya. Pero minsan, pag tulog talaga si baby mga Mamshi, hindi talaga sila nakaka-burp. Pero ginaganito ko pa din, diba? At least hindi agad hinihiga after dumede. And next naman po is dapat natin si baby. I-swaddle. Iswaddle. Basta, yung parang nakabalot sila. Kasi yung sa first baby ko mga Mamshi, hindi ko to ginagawa sa kanya. Kaya super iyakin nung panganay ko. Pero kay Calix, lagi ko siyang binabalot. Kaya siguro isa rin to sa mga dahilan kung bakit mahimbing palagi yung tulog niya and hindi siya iyakin kahit ilapag ko siya, hindi siya umiiyak agad. Talagang matutulog na lang siya, ganun. So, ipapakita ko mga Mamshi sa inyo kung paano ko siya binabalot. So, ayan. Bali mga Mamshi, yung gamit ko po kay baby is ito. Teka, makita ko sa inyo.
Ito, muslin blanket po ito. Muslin blanket yung tawag dito. Labas yung tummy. Bali, palagi ko po siyang ginaganito mga mamshi sa araw man o sa gabi. Bali, mga mamshi is naka-aircon. Opo, naka-aircon po yung kwarto ni baby. And kapag binabalot ko siya mga mamshi, ini-swaddle ko siya. Example, matutulog na siya kasi gusto niya pag matutulog siya is nakabalot siya. Kasi pag hindi siya nakabalot, maya-maya umiiyak po siya. Pero kung gising siya na ganyan, inaano ko siya, inaalis ko pag gusto niyang mag-unat-unat, stretching, katulad niyan ngayon, kasi gising na siya ngayon. Pero kung matutulog na siya or inaantok siya, kung inaantok, ibabalot ko po siya nitong muslin blanket, tawag dito. Meron din naman nabibili sa mall na swaddle. I-search na natin kay Maring Google kung paano i-pronounce yung swaddle. Pronunciation. Ayan. Swaddle. Swaddle pala, hindi siya swaddle. Thank you Maring Google. So, swaddle po. May nabibili naman sa mall na swaddle. Pero, parang hindi ko bet. Mas gusto ko pa din yung muslin blanket kasi mas presko, tsaka hindi mainit. And kapag binabalot ko siya mga mamshi, ganito lang po yung suot niya, sando lang. From Lucky CJ po ito. Ayan, Lucky CJ na brand na pang newborn. And hindi ko na po siya nilalagyan ng pajama dahil masyado nang mainit kasi nga nakabalot siya, diba? So, ito lang yung suot niya. Medyas, sando, tsaka hi baby Calix! Tsaka yung mittens. Tapos, pag i-swaddle ko siya mga mamshi, ganito po, Bali, yung ito hanggang dito dapat. Huwag sa may batok ha. Dapat sa likod. Tapos, i-straight nyo tong kamay niya. I-straight nyo. And then, ibalot ng ganon. Ayan. Napanood ko lang din to sa YouTube kung paano ibalot si baby. Iipit nyo po dito. Iipit nyo. Iipit. Tapos, next naman is ito. Ibaba nyo rin. And then, ganito. Ayan. Tapos, iipit. Yung sa paa niya naman is iipit din. Ayan. Bali, igaganon nyo po yung paa ni baby, So, ayan. Nakaipit na po siya. Bali, ganyan ko siya ibalot palagi. Kasi daw po, sabi nila, sabi din ng mga nurse sa hospital, kasi diba pag sa mga newborn, makikita nyo nakaganito yung mga baby. Kaya parang ang bait-bait nila, hindi sila umiiyak. Sabi kasi nila mga mamshi, kapag nakaganito daw, is feeling nila is secure sila, feeling nila safe sila, and feeling nila nasa tiyan pa rin sila. Kasi diba pag nasa tiyan si baby, parang ganito. Parang nakabalot. So, ganito ko siya ibalot po. Kaya hindi siya masyadong iyakin mga mamshi pag natutulog siya. Palaging masarap yung tulog niya. And mga mamshi, advice ko lang ha, bago nyo po ito gawin, kung naka-aircon kayo, yung aircon yung mga mamshi is hindi masyadong malakas, hindi rin masyadong mahina. Dapat yung tamang lamig lang. Kasi baka mamaya, nakabalot si baby, tapos hindi nyo alam, naiinitan pala siya, diba? So, malalaman nyo yan mga mamshi pag naiinitan siya. Example, panay-iyak. I-ano nyo yung likod. Kapain nyo po yung likod niya. Kung malagkit, ibig sabihin po, naiinitan talaga siya. Kasi nga, pawis yung likod Hindi naman siya papawisan, diba? Kung hindi naiinitan. And kung wala naman po kayong aircon, kung hindi kayo naka-aircon mga mamshi, electric fan lang yung gamit nyo, mas better mga mamshi is, huwag nyo na lang lagyan ng damit si baby na panloob. Ito na lang yung ibalot nyo sa kanya. Alisin nyo na tong sando sa kanya. Kahit mag-diaper na lang para hindi masyadong mainitan si baby. Kasi alam nyo mga mamshi, share ko lang sa inyo mga mamshi, yung sa panganay ko po, naka-aircon kami, diba? Tapos naka-bonnet siya, naka-mahaba yung damit, tapos pajama, ganun. So, init na init pala siya. Kaya pala siya panay iyak ng iyak. Hindi ko alam. Nung nakapako yung likod niya is, ayun, pinapawisan siya. Pati yung ulo niya, pinapawisan. Kaya isa rin siguro yung reason na yun kung bakit siya iyakin yung panganay ko. So, kung ganito man mga mamshi, example, gising na siya, gusto niyang umunat-unat. Mas better po is, wag niyong iharap yung electric fan kay baby. Wag niyong itutok.
And yung aircon is hinaan nyo kasi nga hindi na siya nakabalot eh. Nakaganito lang siya. Opo. Next naman mga mamshi is kapag gising si baby ng ganito is kausapin po natin sila. Bali kinakausap ko siya pag gising, no, Calix mo. And habang kinakausap ko siya mga mamshi is minamassage ko yung kanyang talampakan. Ganyan, pag gising siya, para feeling niya relax siya. Ginaganon-ganon po. So, wala akong ina-apply na oil. Hindi ko siya nilalagyan ng oil, mga mamshi, kasi masyadong mainit po yung oil sa katawan ni baby. And kausapin natin sila mga mamshi kasi gusto nila yung kapagising sila, naririnig nila yung boses ng nanay nila. Kasi sa tiyan pa lang natin sila mga mamshi is alam na nila yung boses natin eh. Alam na nila. Kaya kapag labas nila, hanggang sa paglabas nila, hanggang ngayon, talagang kilala nila yung boses natin. Opo, I'm your mommy. I'm your momshi Kelly. And next naman mga mamshi is dapat sila. Kapag umiiyak po sila is i-swing natin sila. Yung parang diba yung ginaganong-ganon natin. Gustong-gusto po nila yan. Pero si baby ko kasi is ayaw ko siyang sanayin. Ayaw ko siya sanayin na palaging karga. Kaya yung higaan niya po, ito. Bali, ito yung bed ni baby. Yan yung niya. Rocker to mga mamshi. Ayan, no. Parang duyan din. Pwede rin po kayo gumamit ng duyan. Kasi yung duyan, maganda rin yun. Kasi talagang grabe yung swing nun, diba? So, ito naman yung kay baby rocker. Ayan. Nabili ko po yan sa SM Department Store. Kung bibili kayo ng crib mga mamshi, sa mga first time mom dyan, advice ko lang is mas better yung bilhin nyo is yung may ganito. Yung rocker sa ilalim. Ayan no. Pwede siyang i-rocker, pwedeng stand. Ayan yung ilalim. Kita nyo, ayan. Ganyan-ganyan, oh. Kasi po, mas gustong-gusto nila yung ganyan yung rocker. So, kahit gising pa si baby, kapag nilapag ko, talagang nakakatulog po siya. Nakakatulog siya ng ini-swing-swing ko lang ng ganito. And next naman mga mamshi is dapat maayos po yung higaan ni baby. Hindi mainit. So, yung kay baby ko kasi is ganito mga mamshi, oh. Ganyan. And ito, diba yung may mga isang set na may unan, ito, hindi ko na po ito pinapagamit sa kanya dahil palaging pawis yung ulo ni baby. And ito lang yung pinapagamit ko mga mamshi, oh. Bali lang to, blanket na towel. Ayan, hindi siya towel eh, parang blanket. Ko lang, tinupi ko lang po na parang unan. And ganyan. Tapos, ito rin, oh, blanket din to mga mamshi. Yung higaan nila mga mamshi is dapat cotton. Pure cotton. Para po hindi mainit sa likod mga mamshi. Hindi mainit. So, yung nasa ilalim nito mga mamshi is comforter. Ayan, diba? Bali, isang set yan eh, diba? Yung mga comforter na isang set. May hotdog. Pero, nilagyan ko ng cover. Ayan, na pure cotton. Ayan, pure cotton dapat. Para pagtulog si baby dito is, siya, yung hindi siya naiinitan sa likod. Kasi, yan din po yung dahilan kung bakit pa nag-iyak din si baby, ayaw magpalapag. Kasi nga, pag nilapag mo, maya-maya, iiyak. After 10 minutes, iiyak agad. Kasi po, baka naiinitan sila sa higaan nila. Kaya mas better mga mamshi, dapat yung bed ni baby is malamig. Hindi mainit sa likod. So, ayan o, pure cotton to mga mamshi na tela. Nabili ko lang din to sa Shopee. Na-vlog ko na yan po. Na-i-vlog ko na yan sa newborn baby hole. And kaya ito pala yung gamit ko mga mamshi kasi nakita ko rin to sa hospital. Yung sa mga newborn, ganito rin yung pinapaano sa kanila. Yung parang medyo mataas lang, ganyan lang. And okay naman yung result mga mamshi kasi masarap palagi yung tulog ni baby Calix. Bali yan mga mamshi, oh, parang may unan-unan lang siya, oh. Tiniklop lang yan na blanket, ha. Tiniklop lang yan. Hindi po yan unan. And minsan mga mamshi, kaya lang naman umiiyak po yung mga newborn natin. Minsan, diba, gutom. Pero kung busog na sila, gusto nilang matulog, nagpapaantok, gusto nilang magpahele-hele. Yun o, yun na naman yung reason. Or minsan, masakit yung tiyan nila, ganyan. Kaya lang naman po sumasakit yung tiyan ng mga newborn is dapat after the med, ipa-birth natin sila agad. Huwag natin silang ihiga agad, ganyan. Dapat makalabas yung hangin sa tiyan nila, maka-birth or makautot, ganon. Or dapat, lagi silang tumatae araw-araw. Dapat
sa isang araw makatae po sila. Kasi minsan kapag hindi sila tumatae sa isang araw, nagkukos din po yun ng sakit sa tiyan. Kaya minsan iyak ng iyak si baby. And next naman mga mamshi is dapat paliguan everyday si baby. Pero iba-iba naman tayong mga mamshi. Meron namang iba na hindi pinapaliguan si baby everyday. Pero mas advice po, kasi sabi nung pedia ni baby, mas okay daw na paliguan natin si baby araw-araw. Kasi minsan, di ba, dumidede si baby sa atin. Pag dumidede siya, hindi natin namamalayan kahit lagyan mo ng towel yung dito. Talagyan mo ng towel yung dito niya. Hindi natin namamalayan, tumutulo yung gatas, tapos yung pawis. Minsan, nagkukos po ng rashes. Nagkaka-rashes si baby sa mga leeg, sa kilikili, sa mga braso. Dahil po yan sa pawis. Kaya mas okay daw paliguan si baby everyday. So, si baby mga mamshi, pinapaliguan ko siya araw-araw. Tuwing umaga, basta gising siya. Kung tulog siya, hinahayaan ko muna siyang matulog. Pero pag nagising na siya, papaliguan ko na siya. So, wala naman pong problema kahit anong oras nyo paliguan si baby. Walang problema. Anytime, hapon man, tanghali man, gabi man, pwede nyo daw paliguan si baby. Pero mas okay kung umaga nyo siya paliguan. Usually si baby, pinapaliguan ko siya po is mga nasa 10 AM, 11 AM, ganun. Basta magising lang siya. Tapos mga mamshi, dapat palitan natin ng diaper si baby. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, puno na pala yung diaper niya. Kaya siguro siya iyak ng iyak dahil ayaw niya yung diaper na puno. Hindi siya komportable. Kasi mas komportable po sila kapag yung diaper nila is hindi puno. Yung punong-puno na or may pupo, ganon. Lagi nyong i-check yung diaper ni baby kapag umiiyak siya. Kasi po, isa din yan sa reason kung bakit umiiyak si baby. So ngayon, nagre-reklamo na siya dahil gusto niya na pong matulog. Opo, you want to sleep? Sleep na ikaw. And mga mamshi, lahat naman po tayo is iba-iba naman tayo ng baby. Meron naman talagang baby talagang iyakin, meron din namang hindi. Pero kadalasan kasi mga mamshi, kaya sila iyakin, kaya daw sila panay iyak ng iyak dahil hindi sila komportable. Meron silang nararamdaman, meron silang gusto na hindi natin alam na mga mami. Kasi nga, ano pa lang syempre hindi pa yung nagsasalita. Especially sa mga first time mom, diba? Kasi po ako, nung sa panganay ko, nung first time mom talaga ako, wala akong alam, wala akong idea. Yung panganay ko, tuwing gabi, panay iyak ng iyak. Iiyak yan ng straight mga mamshi, 1 oras. Bago tumigil, iyak ng iyak, hindi ko alam yung gagawin ko. Pati ako mga mamshi, naiiyak din ako. Dahil nga, hindi ko alam bakit siya iyak ng iyak. So, ganon. So, na-realize ko kay baby number 2, kasi nga, bago ko siya i-discharge sa hospital, tinuruan ako ng nurse kung ano yung mga gagawin para hindi nga panay iyak si baby. Yun nga yung shinare ko sa inyo ngayon. So, ngayon ko lang na-realize mga mamshi yung panganay ko, kaya siguro siya panay iyak ng iyak kasi nga, palagi ko siyang sinusuotan ng maiinit na damit. Yung balot na balot siya. Tapos, ini-swaddle ko din yung panganay ko. Pero, may pajama, makapal yung pajama, makapal yung damit. So, hindi ko alam na naiinitan pala siya. Tapos, nakabonet pa. So, ngayon ko lang din talaga lahat na-realize nung nagkaroon na ako ng pangalawang anak. Yung mga mali ko talaga noon sa panganay ko is talagang naiayos ko na kay baby number 2. Kaya, minsan kapag si baby ko hindi iyakin ngayon, naiisip ko si Kuya Isan, yung panganay, naiisip ko na, ay, sana pala noon, ginawa ko to kay Kuya Isan. At least hindi siya pa naiiyak-iyak noon, diba? So, ngayon ko lang talaga lahat na-realize. Siyempre, first time mom naman tayo. Wala naman tayong idea. Kumbaga, ano na talaga natin yan. Lesson learned na natin. Opo, kasi yung Kuya Isan mo noon, iyakin. Ngayon, ikaw hindi. So, babay ka na sa mga mamshi na. Ako, tulog na siya mga mamshi. Opo. Kung may mga katanungan pa po kayo mga mamshi about sa pregnancy journey ko noon and sa mommy lifestyle ko ngayon, pwede nyo akong i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And bago po kayo umalis mga mamshi, please click the subscribe button para updated pa po kayo sa mga iba kong video. Kasi papatulugin ko na si baby, no? Sleep na ikaw. Opo. You want to sleep? Opo, sleep na baby na mga mamshi.